Ngayon naman guys, kung tapos na yung pinakang buildings natin and the roof, nagawa na ninyo ng sakto, na match ninyo lahat, bago nyo isubmit si task ninyo, kailangan wag na wag nyong kakalimutan ang tinatawag nating corner. Ang corner, eto, kailangan merong isang corner sa bawat building. Bawat building dapat merong corner. Mapaplat man siya or hindi. Pero guys, sa corner natin, medyo marami tayong sinasaalang-alang dyan. Because sa isang buildings, for example, lalo na sa mga ganitong klaseng building, na meron siyang second level. Or parang kumbaga sa atin, ang tawag ko second floor, third floor, and may ground floor, per level dapat yung paglagay ng corner. Kahit isang building lang yan, kung iba't iba yung level niya, kailangan, kung for example this one, dalawang level yung nakikita mo, the ground level and the second level for the second floor, kailangan dalawang corner din yung makikita natin sa isang bahay na yan. Yun yung pinakang ibig kong sabihin. Sa ganitong klase ng building at ang gitna na to, kailangan meron etong corner dito and meron siyang corner para dito sa second level na to. Okay? So, paano ba gumawa or magawa ng corner? First, guys, is kailangan hanapin niyo muna yung pinakang tamang position kung saan kayo maglalagay ng corner. Kailangan yung position mahahanap niyo is the left image is dapat pantay or parehas yung anggulo dito sa second or dito sa right image. So, hanapan nyo muna ito. Gamit yung F7, hanapan nyo muna. Dapat parehas siya na anggulo. Since ito yung anggulo natin para sa first or sa left image natin, nahanap tayo ng kaparehas niya. So, eto, di ba? Parehas siya. So, ito yung gagawin kong left, right image, I mean. Di ba? Same na sila. Same angle, same sila na nasa unahan. Kita etong wall na to. Kasi sa corner guys, ang hinahanap natin dito is yung distance ng wall from the eave roof. Kasi ito yung pinakang eave niya. Yung pinakang tuktok ng bubong dito. And yung wall natin is nandito. Nakapasok siya sa loob ng bubong na to. Ibig sabihin, sa pagitan niya may distance. Di ba? Etong pagitan na to, eto yung distance. Naka-recess or nakapaloob si wall, ang tawag dyan, or yung i-drawing natin dyan, ang tawag dyan is corner. Eto yun, yung i-drawing natin. So, paano ba mag-draw ng corner? Gamit lang tayo guys ng letter I for corner. Okay? Para siyang S-tool, para siyang L-tool, letter I nga lang. Pero bago yon, kailangan muna nating gumamit ng assist line na 9. Assist line 9, sa paggamit ng assist line dito sa left image, etong part na to yung i-drawing natin. Kung nasaan yung wall, yun yung una nating i-drawing na assist line. So, punta ka dito sa top, point ka dito, yung tapat ng wall, point, and then kuha ka ng direction sa wall na to, yung pababa, para pumunta pababa yung assist line mo. And then space bar, eto na yung ating assist line. So, dapat etong wall na to, eto yung lalagyan mo ng assist line. Ngayon, etong assist line na to, kailangan natin itong ipasok sa loob. Dito natin sa right side ipapasok. Hindi pwede sa left side. Kasi sa left side, guys, dito lang tayo magle-label. Pero yung matching and pagpasok ng mga assist line dito sa right yun, kailangan gawin. So, paano ba yun? Eto, press mo itong assist line dito sa right image and then ipasok mo siya konti. Kailangan mapasok. Kapag malalaman mong nakapasok na, kapag minove mo si assist line, mawawala siya. Di ba nawala? Paano ba lumabas? Letter Q. Pindot mo lang si letter Q, andun na, di ba? May dotted or dash na assist line na siya. May imaginary na siya. Punta ka dito sa left image, letter Q din, press ka letter Q para makita mo dito sa left. Ang gagawin mo, since napasok mo na siya dito sa right,
punta ka ulit sa left image, dito kayo gagawa ng corner para gamit si iTool. And kapag gagamit ka nun guys, make sure mo ha, punta ka sa 3D mode. Make sure mo napasok. Eto, mali. Nasa labas pala siya. So, ang gagawin mo, uulitin mo dito sa right side. Kailangan ito is nakapasok. Usog-usog mo lang. Ayun. Pero kapag hindi siya naka-dash line, guys, meaning hindi siya nakapasok, ulitin natin pag-usog. Pakitin si assist line. Usog natin. Usog pa. Konti lang. Yun. Pasok pa natin konti. Yun. Kapag naka-dash line na yan, so kapag naka-dash line na, di ba, nakapasok na yan. Di ba? Nakapasok. So kapag nakapasok na siya, saka tayo gagamit ng I tool. Dito tayo sa left image gagamit. Press letter I. Kasi kailangan, etong point na to, eto, yung mga corner na yan, is kailangan natin i-connect. I-connect natin siya gamit si I-tool. Ulit, I-tool. Dito tayo mag-umpisa. Dito pala tayo mag-umpisa. Sa may pinakang wall. And then, click doon sa pinakang assist line natin ginawa. And then, pwede kang gumawa dito ng direction pababa. And then, hanapin mo kung saan mag-i-stop. Yun, di ba? Nag-violet. Meaning, diyan ka mag-stop. Huwag mo na pakadiretso sa baba. Kung saan ka mag-stop, hanggang dun lang. And then, i-snap mo dito or i-connect mo dito sa last corner or edge na to, and then space bar. Dapat ganyan yung magiging itsura ng corner mo. Diba? Another, dito naman, kung naka second floor or second level yung gagawan mo ng mga assist line, so pwede rin dito. Same as una natin ginawa, gamit tayo ng assist line muna. Hindi. Dito mas maganda, guys. Dito mas maganda. Bakit? Kita yung recess dito. Pwede rin naman dito, pero hindi siya ganun kakita. Mas maganda yung kita yung wall na nakapaloob. So, press 9 dito sa part na to. Kuha ka ng direction, and then pag nag-stop, and then click space bar. Tapos dito sa left, dito sa right image, pasok natin tong assist line. Check natin. O, tama. Nakapasok kasi dito sa left image is naka-dash line siya. Wala siya sa labas. Nakapasok siya. Okay? So, since nakapasok na siya dito, gamit tayo ng I tool. Same. Connect lang natin. I-connect na natin hanggang doon. Kung wala mang, connect mo lang hanggang doon sa pinakang dulo. Okay lang yun. And then dito sa pinakang, hanggang dito. Kasi ito yung pinakang second floor niya or second level. So, dapat ganyan yung magiging itsura ng iyong yan, ng corner mo. Ganyan na ganyan. So, yun lang naman yung paano gumawa ng corner kapag horizontal. Pero meron tayo guys na mga corner na ginagawa kapag sa mga ganitong attic. Pero makikita lang yon kapag ang bahay mo is a Dutch roof. Kasi, ang example nun, example. Wala palang example dito. So, ang example nun parang ganito. For example, eto, attic to. Attic to. Na nandito sa taas. So, pag gagawa ko ng corner, letter I din. Assist line, syempre muna. Assist line, kailangan may assist line ka rin. Yung assist line, kung nasaan yung pinakang parang Eve, may para siyang papasok na parang Eve. Pero hindi talaga siya Eve. Para siyang ganito. Para siyang ganito, pero nasa loob ng attic na to. So, doon tayo maglalagay ng assist line na 9 pa-horizontal. Like this. Yan. Ganyan yung itsura nun. And then, gamit ka ng I tool. And then, i-connect mo lang to, 4 na to. Ayaw. Oh, sorry. Dito pala sa sa right, kailangan mo din ipasok siya. Kasi, pinapasok din to. Yan.
kailangan mawawala and dapat nasa loob siya. So, nasobrahan ata yung ating ano. Ulitin ko. Medyo, ano natin. Oops. Yan. Mga ganito lang yun kasi maliit lang yung pagka-recess ng pinakang wall nun or yung pagpasok ng wall sa attic na to. So, kapag naging ganyan na siya, tsaka tayo gagamit ng eye tool. Eye tool, i-connect lang natin to. Etong shape na to, napakwadrado na to. And then, ganyan yung magiging itsura ng corner mo. Kung makakita kayo ng Dutch roof, doon nyo gagawin etong ganitong class A ng corner. What if naman yung building is walang slope or walang panel as in flat? Di ba may mga building na flat? Kailangan din natin guys lagyan ng corner yung mga flat buildings. So, pag maglalagay tayo ng corner sa flat buildings, for example, this one, ito yung flat. Flat to, wala tong, example, walang bubong. Para mga rooftop, ganun. Ang gagawin lang natin is eye tool. Etong wall niya, lalagyan lang natin ng eye tool. Mula dun sa taas, click lang natin hanggang sa baba. Check natin kung gagana. And then, paste spacebar. Yan na yun. Naka-flat lang din siya. Kapag naka 3D mode ka, ganyan lang siya. Ganyan lang ka-nipes yung pagka-recess niya. Para siyang flat or straight lang. Unlike dito, nakitang-kita mo yung pinakang recess or yung may distance siya. Pero sa flat na mga roof, kailangan, ang tawag din kasi doon is zero corner. Ganito lang dapat yung makikitang corner na paggawa ninyo. Kapag hindi gumana yung sinabi ko kanina, pwede nyong baliktarin. Pwedeng dito kayo mag-umpisa sa baba, papunta sa taas. Gumagana minsan. Letter, press natin ulit si I. Dito kayo sa baba, mag-click, papunta sa taas, and then spacebar. Kapag hindi gumana yung una. Kapag hindi pa rin siya gumana, ang ginagawa namin is naglalagay kami ng assist line. Yes. Naglalagay kami ng assist line dito, tsaka kami maglalagay ng eye tool, and then i-connect lang namin yan para malagyan siya ng corner. So, yun yung mga ways para mag-draw ng mga corner, guys.